Today mga katipsi, chicken ang recipe natin at inasal style ang iluluto natin. Masarap ang marinade niyan at gagawin nating super tender and juicy. Siyempre gagawin lang natin ng madalian yan pero nakatataka because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Ito na yung mga chicken din natin mga katipsi at kung mapapansin nyo sobrang lalaki ng mga manok nila dito. Nahugasan na natin ito mga katipsi kaya malinis na to. At dahil sobrang laki nito hihiwaan natin. Pero tanggalin na natin itong puwet part at saka yung mga medyo fatty parts o yung mga taba-taba na naiwan. Usually ito yung ginagamit natin na panggawa ng chicken oil. Pero for today's episode iba yung pangpunas na gagawin natin dito. Ayan, hiwaan lang natin sa may mga laman para sure tayo na maluluto talaga yung loob. Kasi isa sa mahirap iprito mga katipsi is yung leg part. Lalo pag ganito kalalaking chicken, pwedeng mahilaw yung loob. Itong paghiwa natin makakatulong para maluto din ng tama yung inside part nitong chicken. At ayan, after natin malinis at mahiwa na itong mga chicken natin, sisimulan na nating mag-marinate. Siyempre, ang marinade natin dito is yung chicken inasal style. Kaya lalagyan natin yan ng dark soy sauce, tapos hahaluan lang natin ng light soy sauce. Tapos maghihiwa tayo dito ng lemon. May nagbigay kasi sa akin ng maraming lemon mga katipsi kaya ito yung gagamitin natin para hindi masayang. Pero usually sa atin sa Pilipinas, kalamansi yung ilalagay nating pampaasim para sa marinade. Pipigain lang natin yan dito sa ating marinade tapos isasama na natin pati yung balat. Kasi meron pa rin tangy flavor yung laman yan at yung balat. Sunod natin para may konting spice, ground black pepper. Kung gusto nyo na maanghang mga katipsi, pwede nyo itong lagyan ng chili powder. Depende na yan sa preference nyo. Pampatamis natin, brown sugar. At syempre hindi mawawala pang pa-enhance ng lasa, a little bit of boom boom boom. Maghihiwa din tayo ng 2 buong bawang dito, tapos pipit-pitin lang natin at isasama na natin yung balat niyan dito sa ating marinade. Lalagyan din natin ng luya to mga katipsi. Hindi na natin kailangan balatan, hihiwain lang natin. Siyempre para medyo lumabas yung katas niya. Kung gusto nyong pitpitin yung luya, pwede din yun. Siyempre hindi chicken inasal style yan kung walang maraming tanglad or itong lemongrass. Malinis na to, nahugasan na natin. So hihiwain lang natin yung dulo kasi medyo matigas yan. Then i-slice natin ng medyo maliliit. Para madaling kumalat dun sa lahat ng part ng chicken natin pag hinalo natin mamaya yung aroma nitong ating tanglad. Damihan nyo yung tanglad mga katipsi para siyempre dumikit talaga siya dun sa manok. Kasi ito talaga yung isang nagpapasarap at nagpapabango sa chicken inasal style. Nalagyan na natin lahat ng rekado, so haluin lang natin to mga katipsi. At dahil nga masyadong malalaki itong chicken natin, halos hindi na magkasya dito sa ating lalagyan. Kaya kailangan haluin natin to ng mabuti. Tapos i-marinate lang natin to mga katipsi ng maximum 3 hours. Kapag may maasim or tangy flavor sa ating marinade mga katipsi, ang advice is maximum 3 hours lang yung pagmamarinate para hindi tumigas yung laman ng meat natin. Kasi yung maasim na juice mga katipsi or maasim na sauce, kapag binabad mo niyan yung meat ng matagal, pwedeng masira niyan yung protein ng meat. Kaya ang tendency niyan, titigas siya. Kaya kapag prinito natin, hindi na siya ganun ka-tender. Kaya ang advice natin is kapag merong mga maasim na kasama sa ating marinade, maximum 3 hours lang, pwede na yun. Pero kung walang maasim, kahit overnight, okay lang. And after almost 2 hours mga katipsi, since malalaki nga itong manok natin at halos hindi magkasya dito sa ating lalagyan, babalik ta rin ko lang or iikot ko lang yung part ng meat. Para syempre, mamarinade lahat ng part evenly. Para siguradong malasa kapag prinito na natin. After 3 hours, okay na tong marinade natin. Magpainit na tayo dito ng mantika. At habang pinapainit natin yung mantika, dito naman sa kabila, sa ating kawali, ayan, tutunamin lang natin tong butter. Yung original na chicken inasal na iniihaw natin, which is na-vlog na rin natin before mga katipsi, is chicken oil yung ginagawa natin tapos nilalagyan natin ng annatto powder o yung atsuete para pampakulay at pampadagdag ng smoky flavor para sa ating chicken inasal. Pero this time for this episode, para maiba, butter ang ilalagay natin. At kapag natunaw na natin itong butter, lalagyan natin itong annatto powder. Pwede din naman yung buto ng atsuete kung yun yung available sa inyo. At kapag ready na itong pampakulay natin, balikan na natin itong pinapainit nating mantika at simulan na nating magprito. Kapag mainit na yung mantika mga katipsi, ilagay nyo na sa medium to high heat para hindi mabigla yung pagprito natin ng manok. Dahil malalaki itong chicken natin, may tendency na mahilaw yung loob niyan kapag masyadong malakas yung apoy. Ayan, dalawa lang muna ilalagay natin para hindi ma-overcrowd, para maluto siya ng tama. After 5 minutes, balik ta rin naman
natin. And after 5 minutes din sa kabilang side, aalalayan na natin sa baliktad yan mga katipsi. So mga every 2 minutes babalik-baliktarin na natin yan para hindi mabigla at hindi masunog kasi masyado nga malalaki itong manok natin para unti-unti ring maluto yung loob. Ayan, after mga 10 to 15 minutes na pagpiprito mga katipsi, ahunin na natin to. At ganoon din yung gagawin natin dun sa mga next batches. Kung mapapansin nyo mga katipsi, yung kulay niya naging parang brown. Yan is dahil dun sa toyo at brown sugar na kasama sa ating marinade. So natural na kulay lang yan, hindi yan sunog at hindi yan overcooked. Ganun talaga ang tendency kapag may soy sauce at brown sugar yung marinade sauce natin. After natin maprito lahat mga katipsi, pupunasan na natin yan itong butter with annatto powder para magkaroon ng butter at smoky flavor. Then, isi-second fry lang natin to for maybe 1 to 2 minutes each chicken. Tapos, aahunin na natin yan at okay na to. Yan, ipapakita ko sa inyo mga katipsi na juicy yung loob nito. Kaya kuha tayo ng isang part dito. Tapos i-check natin yung loob. Ayan, kung makikita nyo, brown yung labas, di ba? Pero super juicy at tender ng loob. At walang kadugo-dugo yung buto. Tamang-tama lang yung pagkakaluto natin. Napakabango mga katipsi kahit prito yung ginawa natin at hindi ihaw. Amoy chicken inasal pa rin. Pwede na to, kaya ano pang hinihintay natin? Mga katipsi, luto na tong fried chicken inasal style natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayun, sumabay pa si Dan. Mga katipsi, luto na ating fried chicken pero inasal style ba? Style lang mga katipsi kasi ang inasal ibig sabihin ng tinutuhog eh. Barbecue. Okay. Pero yung marinade natin, yun yung parang yun yung kinuha nating inasal yung marinade natin. Okay, siguro na. Yan. Medyo akala niyo dark yung kulay niya pero hindi yung sunog. Okay. Yan yung yan yung toyo, tsaka yung brown sugar, tapos pinunasan ko pa ng annatto powder with butter. Ang lamig dito. Kukunin ko na. Mga tips, pasensya na kayo, naka-jacket ko yan. Malamig kasi dito. Sobrang lamig. lamig. Tapos may kanin tayo dito at toyo mansi, syempre, nasawsawan yun ang masarap dyan. Tara, kain tayo. Kaya, Lafangan na. syempre, kanin ang masarap dyan. Bango. Pisahan na to. May parang dark part siya, pero parang pa nag-ihaw ka, di ba? Ang laki naman ito na. Lalaki nga ng chicken dito. Ito lang kung cyborg chicken na yata ito mga Tayo nga lang eh. Ano na sa akin eh. Tikman natin mga tipsy. Laki oh. Sarap. Bango. Sausaw na yan. Sausaw na yan. Gutom na ako. Toyo mansi mga tipsy. Masarap yun. Magkakamay na rin ako. Para mainit ang mainit ang kanin eh. Sarap ka. Tama kasi. Hindi, masarap naman talaga yung inasal na marinade. So yung parang inasal. Muna tayo. Yung binabarbecue. Yung tuhog yan. Kasi parang, ang Bisaya word yun na parang, Yung parang sa El Polo Loco dito. Nakatulog Bacolod. sila lahat. ibig sabihin ng, parang sa word na asal, ibig sabihin tinutuhog nila. Di ba sino ba yung Joel Torre? May sarili siyang inasal. Ano ko? Hindi, kaya nga nalaman ko tungkol sa inasal. Baka bumili sa franchise ma. Okay naman siya, luto naman yung loob. Ang laki nito kasi mga katipsi, kaya nung prinito ko medyo nahirapan ako, binabalibaliktad ko talaga siya. Kasi syempre, baka masilaw yung loob eh. Ba't nga pala ang laki nito mo? Ikaw bumili nito. Pinabili ko kasi kay mama to sa komisari kasi mas mura dun eh. Kasi ang lalaki. Sabi ko malalaki ng chicken dito. Pabo yata. Pero nga, lasang chicken naman. Masarap naman. Kung wala kayong time mag-ihaw mga katipsi, tulad niyo. Pero nagluto na kasi tayo ng inasal, yung original talaga, ang ihaw natin. Ito try naman natin, pinahiran ko ng butter man. Ilagay ko yung annatto sa labas lang naman para medyo buttery flavor. Sarap. May annatto na, may toyo pa. Kaya ginino ko na lang. Kaya lang kulang. Parang di ako sunod, kita mo naman. Tama lang.
Medyo hindi na yun umusok-usok mga katipsi kasi hindi namin nakain agad. Dahil to si Madir may sakit. Kaya na tulog. Oh. Kung wala kayong time, nag-ihaw, yun nga. Ganyan, prito nyo mga katipsi, pwede naman. Masarap na yung marinated tapos mamaya mo nakakainin. Pero sa pagmamarinate, mga Talaga katipsi, na marinate mo siya. yung iba kasi di ba yung pag nagmamarinate siya ng overnight nila, pwede yun kung walang maasim sa marinade. Yeah. Kasi pag may maasim sa marinade, ang tendency nun, naluluto na yung, nasisira yung protein niya, naluluto. Ang tendency pag pinito mo titigas. Oh. Kasi may maasim. Pero kung yung marinade nyo walang maasim, okay lang. Kahit na overnight niya. Tinan mo yung kilawin, di ba? Kapag nilagyan natin suka, naluluto yung isda. Di ba? So kapag may mga tangy flavor or maasim, siguro mga maximum 3 hours mga tipsy. Pwede na yun. Sisiksik naman na yun sa laman ng karne. Kung gusto niyo yung overnight, I suggest wag niyo lalagyan ng maasim na nakasama sa marinade. Like lemon, suka, something like that. Kalamansi. Stop. Nakita nyo kanina sa video natin, iba, pinakita ko mga tipsy juicy yung inside niyan. Kasi alaga yun sa pag pinipirinito mo. Kasi sobrang laki nito, kaya kailangan talaga bantayan mo yun. Balik ta rin mo. Kapag maliliit kasi yung hiwa, kahit 5 minutes each side lang eh. 7 minutes each side, luto na eh, di ba ma? Sa high heat. Pag ganito kalalaki, hindi naluluto agad yung loob niyan. Kahit hiwaan mo pa. Siyempre malaki buto niyan eh. Hindi ko alam dito sa Amerika kung paano binibreed yung chicken nila. Kahit naman sa Jollibee sa Pinas, malalaki yung chicken dun eh. Hindi katulad ng mga chicken sa sa labas na maliliit. Anong balita ma? Anong may isa-share mo sa amin today? Mga katips natin. Nauumay na ako sa katnel. Sila pa rin ba ang sa video na? Katnel po ba? May panood ko yung rewind, napanood na ba ninyo? Oh yeah, yung rewind. Speaking of rewind, anong plot or lesson na makukuha mo sa rewind? Hindi ko pa napanood eh. Papanoorin ko lang naman yun dahil kay Marian eh. May storya siya. Pero pag ang mga tao talaga, they talking about that, yung map, raw, na sinasabi, pinanunood, di ba? Siguro lang ay, katulad ng auntie mo, we expect too much sa movie. Oh. Kaya nga nagdala pa kami ng napkin ng tissue. Nagdala pa kami. Hindi ka naiyak? Hindi Baka nga nabuksan. Baka naman kasi may bias ka naman bago ako pumunta ron. Hindi, gusto ko nga silang dalawa eh. Okay. Hindi dahil sa kay Piolo Pascual. Piolo Pascual kasi yan eh. Lang number 1 movie sa kanya si Piolo Pascual eh. Hindi naman. Hindi na? Tapos hindi ko pa nga napapanood yun eh. Kaya ako pinanood ng rewind kasi nga people talk. Tapos Marami ng bindahan. sa buong puro, maganda ang istorya. Okay. May istorya. Anong ganda ng story niya? Ano yung lesson? Yun naman. Yung communication Sa relasyon? sa relasyon. Sa mag-asawa. Communication talaga. Hindi ka naiyak pero nagustuhan mo yung kwento? Okay naman yung Okay. kwento. Okay. Sige. Para pang may kulang. Para sa akin, para may kulang pa. Pero yung kwento is about communication sa relasyon. Kapag kasi communication talaga. Kasi si doon, si Marian, napakabait na asawa. Napakabait na ina. Tapos yung Talagang, from the beginning kasi, kay Marian, bata pa sila, gusto na niya talaga si Hindi ko na ikwento lahat kasi baka may spoil hindi na nanonood. Hindi ko kaya pala papanood. Just FYI, namatay si Marian. Sabi ko, huwag i-spoil eh. Isip na pala ko ba? Ang maganda Huwag lang, i-spoil, sinabi yung pinaka. hindi, namatay din si Ding Dong. FYI. Ang alamin mo doon. Yung mga nakapanood, alam nila ang sinasabi ko. Okay. Yeah. So, communication is the key sa isang relasyon. At saka love. Sa love, siyempre. Love talaga. Nakita doon yung genuine love nila. Totoo naman yung mga tips eh. Masya may tinanong din ako dyan sa work ko. Kasi doon madalawa mag-asawa sila. Doon sila nakatira. Tapos, matanda na sila. Pero gay sila. Mag-asawa sila. Dito sa work mo ngayon? Kaya, asawa sila. There's nothing wrong with that. Hindi ko sabihin yung pangalan nila kasi bawal, siyempre. Tapos, minsan kasi kapag to create a conversation, matatanda sila, nagtatanong ako minsan, mga kung ano nung out of the blue lang. Minsan tinatanong ko, ano mapapayo nyo sa mga kabataan ngayon, mga ganun. Pero syempre English. Siyempre. Tapos, kasi matagal na sila eh. Nakikita ko kasi picture nila doon. Tapos, minsan tinanong ko siya na, ano mapapayo nyo sa may mga relationship ngayon, lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Yun ang sagot niya. Communication. Communication talaga naman eh. Everyday daw, hindi sila pwedeng hindi mag-usap. Kahit kasi nagka-travel sila, di ba? Minsan may work siya sa ibang bansa, sa ibang lugar. Tinatawagan niya daw talaga. Tinatawagan niya yung husband niya. Ayun, so communication jockey. Parang doon sa moving rewind. Communication. Para tumagal yung relationship. At saka kailangan, dalawa kayo nagmamahalan. Siyempre, Kasi hindi doon, parang
Si Marian lang Si Marian lang nagmamahal. Dahil namatay siya, doon na-realize ni... So mahal siya ni Ding Dong, hindi lang naipapakita dahil nga sa... Hindi, siya nga ang dahilan kaya si Ding Dong ngumingiti minsan. Kasi Kaya nga, ano sumahal siya na talaga siya eh, dito. parang ito, parang itong pag-ibig ko. Yung lagi nakabusango, Oh, yeah. gano'n. Lagi may problema sa mundo. Oo, parang daladalang mundo. Tapos, si Marian lang ang nakakapagpangiti sa kanya. Parang sila din. Yan, natatawa siya, yung gano'n. Kaya, si Marian doon, na-realize na yata nung namatay si Marian Oo. kung gaano, Minsan kasi pag wala na isang bagay, di mo ma-realize yung halaga ng isang bagay, no? yes, Kaya ngayon pa lang, pahalagahan mo na. yes. Bago pa i-spoil ni Mama, lahat ng kwento ng Rewind para sa di pa nakapanood. Kaya dito na naman yung video natin mga tips. Pinilisan lang natin. Sana nagustuhan nyo yung simpleng putahin natin today mga tips. At may bonus ko tayo sa dulo mga tips yung panoorin nyo. Yung mga kaganapan natin dito nung New Year, itong birthday ko. Siyempre, parang kasama na rin namin kayo. May special ano pala, shout out kay Roland ng Panda Express and also kay nahihiya daw siya, Tolitz ng UCSD. He works ng UCSD Yeah. cafeteria. Salamat po sa panonood nyo. Ayan. He always watch daw. Thank you so much po sa panonood. Mga tips, yung hindi pa ba nakasubscribe na, mag-subscribe na kayo. Tapos i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. And always remember, kumain pa. Stay tuned sila. Salud! Mga tipsy, today is December 31 pala. Hindi pa pala January. Mamaya pala. Pero January 1 na sa Pilipinas. Ayan, saan tayo ngayon makakain? Isda daw is a lucky for foods this year. Ah, sabi? Kaya kakain tayo ng isda mga tipsy kasi lucky dish. Parang lucky food. Okay, One isda. of the lucky dish. I will Okay. show you later na. Okay, and dito tayo sa Point Loma Seafoods. Dahil puro tayo karne, itong December, kung mapapansin nyo, kahit sa mga vlog natin mga tips, diba, puro tayo crispy pork. Kaya mag-isda naman tayo. Let's go! Tara, kain tayo! Let's go! When I got close, my heart was pumping to the beat that was blasting through the night. And on the street, the crowd was jumping, singing songs and dancing through the night. Ay, nakailang beses na kami kumain dito mga ka-tipsy and masarap dito yung fish and chips nila. Kasi mga seafood, ito yung parang isa sa pinaka-the best na spot dito sa San Diego. Tapos maganda pa yung view. Ayan. In the street, all I ever wanted was to get close to you. Now I'm burning up in your atmosphere. I can feel my feet. Ayan, dumating na yung order natin. Siyempre, ano to? Onion rings and steam rice. Tapos siyempre, di mawawala yan, Emma. Steam rice! Mga tips, tapos na tayo kumain. Ngayon naman, nandito tayo sa, saan tayo ma? Mount Soledad National Veterans Memorial. There you go. Ayan, sa taas ng bundok mga tipsy. Bundok ng San Diego. Ayan, dito sa La Jolla. Ayan, may mga picture siya dyan ng mga retired na namatay. Ayan, ng mga military. Ayan, mga veterans hanggang dun. Paikot yan mga katipsy. Ano, Pacific Ocean. Happy New Year! Richard, well, if you're new here, you get one good New Year slap. Oh, what? Timik lang ang New Year dito sa US. Oh! And, There it is! may mga fireworks doon. Oh. Ang lamig ba? Happy New Year! Happy New Year! I'm out to see January 1 today. Ayan, kasama si Madir.
Junior is driving. Yeah. And Dad is there at the back. Kakain tayo sa labas. Kasi ano bang celebration today, Ma? It's your birthday. Aside from New Year, Yeah. New Year is erase because we did it last night. Yeah, napanood nyo kanina, di ba? Na-celebrate natin yung New Year. Ngayon, ito na yung next day natin. Kakain naman tayo sa barbecue dito. Tara, kain tayo. Ay mga tips, nandito na tayo sa Phil's Barbecue. Yan, masarap ang barbecue nila dito. Kumain na tayo dito one time, di ko alam kung na-bonus clip na natin. Pero today, bonus clip natin. Tara, pasok tayo. Let's go! At eto na nga pala ang ating, ano ba yung tawag din natin? Starry Run. Starry. Wow, ang gundo. Wala, nakapiti ako. Yan. Happy birthday. Oh, thanks, Anko. Thank you. And Happy New Year. Rachel also. Hi, Rachel. Happy New Year. Ang ganda naman talaga. Mga artistahin talaga. Oh. Parang si ano ata, Annabel Rama. Oo nga eh. Ang controversial. Hello, outfit check, outfit check, outfit check. Kasi dumating ang mga order natin. Siyempre, barbecue yan. Baby back ribs and quarter chicken. Siyempre, yung beer, di mawawala yan. Si Dad may freezer. Alam mo yung back ribs na ng mga tips yung gano'ng kalambot to. I love you, ma. Wala silang Ang galagad sa buto. sila